Naka-high alert ngayon si Russian President Vladimir Putin matapos mag-order ang Poland ng 500 mga bagong rocket launchers sa Estados Unidos at iniulat na ipapadala umano ang karamihan sa mga ito sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay inilarawan ng mga eksperto bilang isang matinding babala laban sa Moscow dahil ang mga kalapit na bansa nito ay naghahanda na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang military capability kasunod ng ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Mas pinalakas din ng NATO ang kanilang kakayahan at presensya sa rehiyon na kung saan iniulat na ang Sweden at Finland ay nagdeklara na sasali sila sa nasabing alyansa at patuloy ding umaapila ang Ukraine na maging isang miyembro ng nasabing Security Alliance. Sa pagsasalita tungkol sa malaking procurement ng Poland, ang dating opisyal ng British Army at isang defense industry analyst na si Nicholas Drummond ay nagsabi na ang Warsaw ay ganap na sumusuporta sa Kiev sa kinakaharap nitong matinding krisis. Sinabi ni Drummond sa Twitter na kung nag-request ang Poland na 100 rocket launchers, siya ay hahanga, ngunit nag-order ito ng 500 at hindi umano siya makapaniwala. Sinabi niya na ang Poland ay seryoso sa pagtulong nito sa Ukraine dahil naiintindihan umano nito ang kahalagahan ng artillery sa isang digmaan. Hayagan din na sumusuporta ang Poland sa plano ng Ukraine na maging miyembro ng NATO, ngunit ang mga kasalukuyang miyembro nito ay may pag-aalinlangan dahil hindi pa umano napatunayan ng Ukraine ang integridad ng kanilang border na kung saan ay magdadala lamang ng isang matinding banta sa nasabing alyansa. Samantala, ang pag-order ng Poland ng mga high-mobility artillery rocket system ay nagpapahiwatig ng bansa ay pinapalakas ang tinatawag na deep territory capability nito laban sa Russia. Sinabi ng mga eksperto ng maximum firing range para sa mga precision strike ng nasabing armas ay aabot sa 300 kilometro. Ang 16 na toneladang equipment ay madali lamang i-transport sa pamamagitan ng C-130 Hercules at madali rin itong i-deploy sa battlefield. Sa halagang $5.5 million bawat unit, ang kabuang presyo ng 500 mga HIMARS ay aabot ng mahigit sa $2.7 billion. Ang nasabing armas ay magiging kapaki-pakinabang sa pagpigil sa anumang pag-atake mula sa Russia ayon sa isang defense specialist website. Sinabi ng Defense24.com na maaring gamitin ang rocket launcher upang maparalisa ang anumang gagawing opensiba ng Russia laban sa Poland at ito ay maaring gawin sa maraming paraan. Samantala sa ibang aspeto naman, ang pagbabanta ni Vladimir Putin na gagamit siya ng mga nuclear weapons sa Ukraine ay hindi umano totoo dahil mahihirapang makakuha ng suporta ang Russian president mula sa kanyang mga generals. Ilang araw matapos salakayin ng Russia ang Ukraine, 3 buwan na ang nakakaraan, sinabi ni Vladimir Putin na ililipat niya ang kanyang mga nuclear weapons sa isang combat-ready na status. Agad itong nagtaas ng pangamba sa buong mundo dahil maaari umanong gumamit ang Moscow ng mga tactical nuclear weapons sa malalapit na distansya tulad ng Ukraine. Ngunit sinabi ng isang security expert na si Dr. Claudia Major na base sa kanyang assessment, ang panganib ng isang nuklear na pag-atake ng Russia ay mababa. Sinabi niya na mahigit sa 20 beses na umanong nagbanta si Vladimir Putin na gagamit siya ng mga nuclear weapons nitong mga nakaraang linggo, ngunit ito ay sinadya lamang upang takutin ang buong mundo. Idinagdag na nasabing security expert na kung saan ay pinamumunuan ang isang research sa German Institute for International and Security Affairs na kinukonsidera niya na ang tunay na panganib tungkol sa paggamit ng mga nuclear weapons ay mababa at hindi dapat katakutan.
Sinabi ni Dr. Major sa isang German newspaper ng masamang epekto sa paggamit ng Russia ng mga nuclear weapons ay magiging napakataas dahil malaki umano ang posibilidad ng Estados Unidos ay agad tutugon sa naturang aksyon. Ang Russia ay ang may pinakamalaking nuclear arsenal sa buong mundo ayon sa isang 2022 Parliament Research Briefing ng United Kingdom. Nakasaad dito ng Moscow ay mayroong 5,977 warheads na kung saan mahigit sa 4,000 naman ang operational. Samantala, si Dr. Patricia Lewis, isang research director at think tank sa Chatham House, ay nagsabi noong nakaraang buwan na kung gagamit ang Russia ng mga nuclear weapons, ito ay gagawin lamang sa Ukraine at hindi laban sa isang NATO state. Ang isang pag-atake sa isang miyembrong bansa ng NATO ay maaaring mag-trigger sa Article 5 ng Washington Treaty. Ibig sabihin na ang isang pag-atake sa isang NATO member state ay ituturing na isang pag-atake sa lahat. Sinabi ni Dr. Lewis na kung sasalakayin ng Russia ang Ukraine gamit ang mga nuclear weapons, maaaring tutugon ang mga bansang miyembro ng NATO sa pamamagitan ng pagpigil sa magiging epekto nito sa mga bansang malapit lamang sa border ng Ukraine. Idinagdag ni Dr. Lewis na ang NATO ay maaari ding tumugon sa pamamagitan ng paggamit ng mga conventional forces laban sa mga strategic assets ng Russia o di kaya sa pamamagitan ng paggamit din ng mga nuclear weapons.